Anton's point of view. Good morning, ma'am. Nakangiting bati ko nang makitang lumabas si Ma'am Beatrice. Good morning din, sa palengke tayo. Sagot naman ni ma'am. Halos 5 taon na rin akong nagtatrabaho bilang driver nila Ma'am Beatrice. Hindi naman ako nagkaroon ng problema dahil mababait naman sila sa akin. Ngunit habang tumatagal ay napapansin ko na mga kakaibang bagay. Lalong-lalo na kay Ma'am Beatrice. O sige po ma'am. Saad ko at agad nang ipinagbukas ng pinto ng kotse ang babae. Madalas nakasuot ng jacket si Ma'am Beatrice kahit pa sobrang init naman. Katulad ngayon, may kapares pang shades at balabal na nakatakip sa ulot leeg niya. Isa lang ang ibig sabihin nun. Sinaktan na naman siya ni Sir Thomas. Nang makasakay sa kotse ay agad akong nagmaneho papunta sa palengke. Nanatili namang tahimik si Ma'am Beatrice. At hindi ko na rin namang binalak na kulitin siya o mag-usisa pa sa nangyari. Saglit lang ako, Anton, hintayin mo na lamang ako rito. Biglang sabi ni ma'am at agad nang bumaba ng kotse nang makarating kami sa palengke. Pinanood ko na lamang siyang maglakad papasok sa palengke. Kapansin-pansin na hirap siyang maglakad, ngunit hanggat maaari ay hindi niya yun pinapahalata. Ilang minuto lang din ang hinintay ko at natanaw ko na rin ang pabalik na si ma'am. May bitbit siyang ilang paper bag kaya naman dali-dali akong naglakad para salubungin siya at tulungan sa mga bitbit niya. May dadaanan pa po ba kayo ma'am? Tanong ko nang muling makasakay sa kotse. Naku, wala na. Sa bahay na ulit tayo. Natatawang sagot ni ma'am. Tumango naman ako at nang masiguradong maayos na mga pinamili ni ma'am ay agad na rin akong nagmaneho. Habang nasa biyahe hindi ko maiwasan ang mapaisip. Lalo na kapag bahagya akong binabalingan ng tingin si Ma'am Beatrice. Ang tatag niyang babae, para umakto na parang walang nangyayaring masama sa loob ng bahay nila. Kung ibang babae siguro to ay matagal nang umalis o kaya naman ay nagsumbong na sa mga pulis. Saan ka na naman ang galing na hayop ka? Malakas na sigaw ni Sir Thomas. Kahit nasa labas lang ako ay dinig na dinig ko ang sermon ng lalaki. Hindi ko maiwasang makaramdam ng galit dahil sa pagtrato niya kay Ma'am Beatrice. Aminado naman ako na matagal na rin ako may gusto kay ma'am, ngunit wala akong balak na umamin. Kahit naman hindi kasal sila Ma'am Beatrice at Sir Thomas ay ginagalang ko pa rin ang kanilang pagsasama at wala akong balak makisingit sa kanila. Beatrice point of view. Namili lang ako ng grocery sa palengke. Kinakabahang sagot ko. Wala pa mang ginagawa si Thomas ay hindi ko na napigilan ang panginig ng aking katawan. Hindi pa rin gumagaling ang mga pasat sugat ko dahil sa pambubugbog niya sa akin nung isang araw lang. Sana naman ay wala munang mangyaring ganun ngayon. Bakit ang tagal mo? Ganun ba kalayong palengke para abutin ka ng oras? Singhal na naman ni Thomas. Mahal, wala pang 15 minutes simula nung umalis ako. Pangangatwiran ko. Wala akong pakialam. Sigaw muli niya. Ipaghanda mo ako ng kape't almusal. Utos niya pa. Napabuntong hininga na lamang ako. Mabuti na lamang at hindi na niya ako sinaktan ulit. Ayaw ko naman na magkaroon ng panibagong mga sugat at pasa. Dumiretso na ako sa kusina para makagawa ng kape at para na rin makapagsimulang magluto ng almusal. Bahagyang nabawasan ng kaba ang aking dibdib nang hindi na magsalita ulit si Thomas. Matagal pa ba yan? Biglang tanong ni Thomas na kapapasok lamang sa kusina. Saglit na lang to, mahal ko. Sagot ko. Nang lingunin ko siya ay nakabihis na siya ng kanyang uniform sa opisina. Maaga pa naman at sigurado kong hindi siya malilate. Binilisan ko na lang din ang pagluluto nang makakain na si Thomas at nang makaalis na. Mas panatag ang loob ko kapag pumapasok si Thomas sa kanyang trabaho. Okay na mahal, kumain ka na. Masayang sambit ko habang naghahain sa lamesa. Hindi naman sumagot si Thomas ngunit naglakad-lakad na rin siya palapit sa lamesa at agad nagsimulang kumain. Hindi talaga ako sumasabay sa kanyang kumain para na rin makaiwas sa gulo. Madalas kasing mainit ang ulo ni Thomas at sa akin niya ibinubunto ng galit niya. Kaya naman ako na lang ang umiiwas. Minabuti ko muna ang lumabas para makapaglakad-lakad sa aming hardin.
Kahit papano ay napapangiti ako nang makalanghap ako ng sariwang hangin. May mga araw na tinatanong kong aking sarili kung bakit nananatili pa rin ako rito. Gayong tanging sakit ng katawan lang naman ang dinaranas ko sa mga kamay ni Thomas. Kahit ako hindi ko rin masagot ang tanong na yon. Mahal ko si Thomas. Ngunit sa bawat araw na lumilipas at sa tuwing sinasaktan niya ako ay unti-unti nang nawawala yon. Ang lalim naman ang iniisip niyo, ma'am. Napaigdad ako dahil sa gulat nang biglang magsalita si Anton. Nandyan ka pala. Wala sa sariling sambit ko. Kanina pa po, ma'am. Natatawang sambit pa ni Anton. Matagal na naming driver si Anton at hanggang ngayon ay wala pa rin siyang asawa. Para sa akin ay mabait na lalaki si Anton. Malayong malayo sa ugali ni Thomas. At kahit naghihirap siya, ay makikita mo sa mukha niya na masaya at kontento siya. Hindi ko rin maitatangging gwapo si Anton. Malakas ang dating niya at matipuno ang kanyang pangangatawan. Kahit sinong babae ay hindi mahihirapang magustuhan siya. Anton, bakit wala ka pang asawa hanggang ngayon? Biglang tanong ko. Kahit ako'y nagulat dahil sa naging tanong ko. Ngunit hindi ko na rin naman yun mababawi pa. Hindi ko rin po alam, ma'am eh. Hindi naman ako naghahanap o nagmamadali. Sagot niya. Hindi ko napigilan ang mapatitig kay Anton. Nagulat pa ako nang makitang bahagya siyang nakangiti habang nakatingin sa akin. Ikaw, ma'am, bakit hindi pa rin kayo nagpapakasal ni Sir? Tanong naman ni Anton. Saglit akong napaisip dahil sa tanong niya. Na hindi nga rin pumasok sa isip kong bagay na yon. Hindi ko rin alam. Siguro hindi pa rin kami handa. Nagdadalawang isip na sagot ko. O baka naman natatakot kayong magpatali sa kanya. Seryosong sambit ni Anton. Kunot noo akong napatitig sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Kinakabahang tanong ko. Alam ko naman na sinasaktan kayo ni Sir Thomas, ma'am. Kahit ang mga kasambahay naman siguro alam yun. Paliwanag niya. Biglang sumikip ang dibdib ko dahil sa sinabi niya. Bakit nga ba hindi ko naisip na alam nilang tungkol sa bagay na yon? Siguro nga ay dahil doon. Hindi ko alam kung kaya ko bang makasama siya habang buhay. Gayong wala siyang ibang ginawa kung hindi ang bugbugin ako. Malungkot na sabi ko. Bakit ho hindi kayo umalis? Diretsyong sabi ni Anton habang nananatiling nakatitig sa akin at naghihintay ng sagot ko. Hindi ko rin kaya. Bukod ron ay wala rin naman akong pupuntahan. Sagot ko. Sunod-sunod na tumango si Anton at hindi na muling nagsalita. Napatitig na lang ako sa mga bulaklak sa aking harapan at napabuntong hininga. Kung ako ang tatanungin ay gusto ko na ring umalis. Ngunit sa tuwing iniisip ko ang bagay na yon, ay hindi ko maiwasang matakot at kabahan. Para bang hindi ko kakayanin. Anton's point of view. Beatrice! Malakas na sigaw ni Sir Thomas sa loob ng bahay. Kahit nasa labas lang ako ay dinig na dinig ko sila. Ngayon pa lamang ay naaawa na ako para kay Ma'am Beatrice. Ngunit wala rin akong lakas ng loob para ipagtanggol siya. Matagal ko nang gustong depensahan si Ma'am Beatrice laban kay Sir Thomas. Ngunit natatakot ako na baka mas lalong lumala ang sitwasyon. Aray ko! Tama na, Thomas! Umiiyak na sigaw ni Ma'am Beatrice. Agad akong nakaramdam ng pagkataranta nang sunod-sunod akong makarinig ng sampal. Sigurado akong sinasaktan na naman ni Sir si Ma'am at wala akong ibang magawa kung hindi ang manatili rito sa labas at makinig na lamang. Nakakapanlumo. Mas lalo ka talaga masasaktan sa akin. Bad trip na nga ako sa trabaho, ganito pang uuwian ko. Galit na singhal ni Sir Thomas. Buisit! Sigaw niya pa. Ilang beses akong bumuntong hininga at nang makaipon ng sapat na lakas na loob ay napagdesisyonan ko nang pumasok sa loob ng bahay. Ngunit bigla na lamang bumukas ang pintuan at sumalubong sa akin nang umiiyak na si Ma'am Beatrice. Halos masira ang suot na damit ni Ma'am at mapuno ng pasa ang kanyang katawan. Huwag kang makikisali, Anton. Pakikiusap ni Ma'am Beatrice sa akin. Agad akong lumapit sa kanya para alalayan siyang maglakad. Naging mabilis ang tibok ng aking puso nang magtama ang aming mga balat.
Ngunit agad rin yung napalitan ng awa. Saan ho kayo pupunta, ma'am? Nagtatakang tanong ko. Ialis mo muna ako rito, Anton. Kailangan ko ng oras para mapag-isa. Umiiyak pa ring sagot ni Ma'am Beatrice. Agad naman akong tumangot, dumiretso kami sa kotse. Nang makasakay ay agad akong nagmaneho paalis. Narinig ko pa ang pagsigaw ni Sir Thomas. Ngunit hindi ko na yun pinansin at nagpatuloy lamang sa pagmamaneho. Bahala na kung pati sa akin ay magalit siya. Ang mahalaga, mailayo ko na sa kanya si Ma'am Beatrice. Ayos lang ho ba kayo, ma'am? Nag-aalalang tanong ko. Oo, ayos lang ako. Sagot ni Ma'am Beatrice habang nakatitig sa labas. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Pero naisipan ko muna siyang dalhin sa isang park. Siguro naman ay kakalma siya rito at may kalayuan din to sa bahay nila. Maraming salamat, Anton. Biglang sambit ni Ma'am Beatrice. Wala hong anuman, ma'am. Sagot ko. Siguro mga ilang minuto lang tayo mananatili rito. Tapos ay hanap na tayo ng hotel na pwede kong tulugan. Wika niya pa. Napatango naman ako. Hinayaan ko munang mapag-isa si ma'am. At minabuti ko na munang maghanap ng mabibilhan ng makakain. Gabi na rin at nakakaramdam na ako ng gutom. Paniguradong pati si ma'am ay ganun din. Nang makabalik ay nakita ko si ma'am na nakayakap sa kanyang mga tuhod at humahagulgol. Hindi ko na naman mapigilang makaramdam ng awa para sa kanya. Kasabay noon ang bahagyang kirot sa aking dibdib. Kumain ka na po muna, ma'am. Wala sa sariling sambit ko habang nananatiling nakatitig sa kanya. Sige, salamat. Sagot niya. Nakita ko kung papaanong pilitin ni Ma'am Beatrice ang kanyang sarili na kumain. Kahit patuloy siyang umiiyak ay patuloy pa rin siya sa pagkain ng binili ko. Nanatili akong nakamasid sa kanya hanggang sa kusa na rin siyang tumigil sa pag-iyak. Beatrice point of view. Halos 1 linggo na rin akong hindi umuwi sa bahay namin. Ilang beses na akong tinatawagan ni Thomas ngunit wala akong lakas ng loob na kausapin siya. Hindi ko rin alam kung kailan ako uuwi sa bahay para kuhanin ang mga naiwan kong gamit. Buo ng desisyon kong iwanan si Thomas. Hindi ko na kayang ginagawa niyang pananakit sa akin. Good morning po, ma'am. Biglang bati ni Anton na kapapasok lang sa kwarto ko. Good morning. Babalik ako sa bahay para kuhanin ang mga naiwan kong gamit. Sambit ko. Ihahatid ko na po kayo, ma'am. Wika ni Anton. Napangiti naman ako. Simula nang umalis ako sa bahay ay nanatili sa tabi ko si Anton. Walang pag-aalinlangan niya akong tinutulungan kahit pa nakasalalay ron ng kanyang trabaho. Kaya naman malaki rin ang pasasalamat ko sa kanya dahil hindi niya ako iniwan ng mga panahon na kailangan ko ng makakasama. Dali-dali akong nag-ayos ng aking sarili. Nang makontento ay agad na rin akong lumabas at sumakay sa kotse. Maaga pa naman kaya sigurado akong nasa trabaho na si Thomas. Hanggat maaari ay iniiwasan kong magkatagpo kaming dalawa kapag bumalik ako sa bahay para kunin ang mga naiwan kong gamit. Siguradong gulo na naman ang aabutin ko. At saan ka na naman nang galing na hayop ka? Galit na sigaw ni Thomas nang makitang pagpasok ko. Sunod-sunod akong napalunok at agad na binalot ng matinding kaba. Hindi ko inaasahan na narito siya ngayon sa bahay. Marahan akong napalingon sa gawin ni Thomas at kitang-kita ko ang galit sa kanyang mukha. Ang lakas naman ng loob mong hindi umuwi sa bahay na ito ng ilang araw. At saan ka nagpunta? Galit na singhal niya. Diyan lang, nagpalamig. Kinakabahang sagot ko. At may gana ka pang magpalamig, ha? Samantalang ang dami mong naiwang gawain dito sa bahay. Sigaw ni Thomas. Halos manginig na ako dahil sa takot. Kung noon ay malala na ang galit ni Thomas, mas grabe pa ngayon. Napaatras ako nang magsimulang maglakad palapit sa akin si Thomas. Pasensya na, Thomas. Takot na sabi ko. Wala namang mababago yung paghingi mo ng pasensya. Singhal niya. Hindi ka na nadala? Kailangan ba talagang maya't maya kang nasasaktan? Dagdag na sigaw niya pa. Utang na loob, Thomas. Maawa ka naman sa akin, oh. Huwag mo na akong saktan. Naiiyak na sambit ko. Kung hindi ka ba naman tatanga-tanga, di sana hindi ka nasasaktan.
Saad ni Thomas. Nagulat na lamang ako nang biglang lumagapak sa pisngi ko mga palad niya. Hindi pa nakontento si Thomas dahil sunod-sunod niya pa akong sinampal. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang mapadaing dahil sa sakit at hapdi nun. Nakaramdam na rin ako ng hilo, kaya naman nawalan ako ng balanse at napahandusay sa sahig. Parang awa mo na. Awa ka naman sa akin, tama na. Utal-utal na sambit ko habang umiiyak. Tama na, tama na. Dagdag na pagmamakaawa ko pa. Ngunit parang walang naririnig si Thomas. Nilapitan niya ako at pinagsisipa sa sikmura. Halos mamilipit ako dahil sa sakit nun at napasigaw ng malakas. Sir, tama na po. Napatingin ako sa may pintuan nang sumigaw na si Anton. Huwag kang makikialam dito, Anton. Hindi kita binabayaran para makisali sa gulo naming dalawa. Singhal naman ni Thomas. Sir, mali na po yung ginagawa nyo. Saad ni Anton. Wala kang karapatan para sabihin ko anong tama o mali. Lumabas ka. Galit na sigaw ni Thomas. Hindi, sir. Tumakbo si Anton palapit sa akin at hinila ang aking kamay. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang mapatayo at lumapit sa kanya. Ano to, Beatrice? May namamagitan sa inyong dalawa? Inis na tanong ni Thomas. Walang namamagitan sa amin, sir. Hindi ko lang matiis sa mga ginagawa niyo sa babae. Depensa ni Anton. At wala ka ng pakialam doon. Sigaw ni Thomas. Thomas, tumigil ka na. Hindi ko na kayang kahayop ang ginagawa mo sa akin. Aalis na ako rito. Matapang na sambit ko. Huwag mo akong patawanin, Beatrice. Naisip mo na ba kung anong magiging buhay mo kapag umalis ka? Nakangising sabi ni Thomas. Wala na akong pakialam doon. Mas hindi ko kakayanin ang manatili sa bahay na ito kasama ka. Singhal ko. Hindi yun nagustuhan ni Thomas. Akmang hahabulin niya ang braso ko nang pigilan siya ni Anton. Sa pagkakataong to, pakiramdam ko'y ligtas ako dahil nasa tabi ko na si Anton. Ngunit hindi pa rin nababawasan ng kabang nararamdaman ko dahil sa galit ni Thomas. Sinabi ko nang huwag kang makikialam dito eh. Galit na sigaw ni Thomas. Hindi nagdalawang isip si Thomas na suntukin si Anton. Mabuti na lamang at nakailag agad si Anton at bahagyang lumayo. Sinubukan ko pang pigilan si Thomas nang muli siyang sumugod palapit kay Anton. Ngunit itinulak lang ako nito palayo. Thomas, tumigil ka na! Nagmamakaawang sigaw ko. Manahimik ka! Singhal niya sa akin. At ikaw naman, Anton, sinabihan na kitang huwag kang makikialam. Hindi ka ba marunong umintindi? Sambit ni Thomas habang nakatitig kay Anton. Pasensya na ho, sir. Hindi ko na ho kayang makita na sinasaktan niyo na naman si ma'am. Saad ni Anton. At bakit? May gusto ka ba sa kanya? Singhal ni Thomas. Utang na loob naman, Thomas. Tumigil ka na. Pagmamakaawa ko ngunit parang walang naririnig si Thomas. Muling sinugod ni Thomas si Anton. Sa pagkakataong to ay sinasalag na ni Anton ang mga suntok ni Thomas. Sinusubukan ko pang pigilan si Anton ngunit palagi niya lang akong itinutulak palayo. Nagulat na lang ako nang biglang tumilapon si Thomas palayo. Ginamit na naman yung pagkakataon ni Anton para makalapit sa akin. Kuhanin mo ng kailangan mong kuhanin, ma'am. Ako nang bahala kay sir. Bulong ni Anton. Kahit nagdadalawang isip ay agad akong tumayo at tumakbo papunta sa kwarto namin. Nagmamadali kong kinalkal ang lahat ng mga kabinet sa kwarto at kinuha ang mahalagang gamit ko. Nang makasiguradong wala na akong nakalimutan, ay dali-dali akong lumabas ng kwarto dala ang isang bag. Tumakbo ka na sa kotse, ma'am! Sigaw ni Anton habang pilit hinahawakan si Thomas sa dalawang kamay. Hindi mo ako matatakasan, Beatrice! Sigaw ni Thomas. Hahabulin kita kahit saan ka pa magpunta! Dagdag na sigaw niya pa. Pasensya ka na, Thomas. Wala na akong ibang pagpipilian dahil mukhang malabo na rin na magbago ka pa. Paalam. Malungkot na sambit ko bago tumakbong palabas ng bahay at dumiretso na sa kotse. Ilang minuto lang din akong naghintay at nakita ko na rin si Anton na tumatakbo papunta sa kotse. Nakita ko pang sumusunod sa kanya si Thomas na
hirap na hirap sa pagtakbo. Nang makasakay si Anton ay agad niyang pinaandar ang kotse at nagmaneho ng paalis. Nakahinga ako ng maluwag nang tuluyan na kaming makalayo sa bahay. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ko. Ayos lang ho ako, ma'am. Nakuha mo ba lahat ng mga gamit mo? Sagot ni Anton. Oo, wala na rin naman siguro akong nakalimutan. Sambit ko. Hindi na muling nagsalita si Anton at mas tinuon na lamang ang atensyon sa pagmamaneho. Wala naman akong ibang nagawa kung hindi mapatitig sa labas at pagmasdan ng mga gusali na dadaanan namin. Nang makabalik sa hotel ay dumiretso na ako sa aking kwarto at pabagsak na nahiga sa kama. Kakaibang pagod ang nararamdaman ko at may kirot din sa aking dibdib dahil sa ginawa ko ng paglisan kay Thomas. Labag ito sa loob ko ngunit ito na lamang ang magagawa ko para makaalis na sa mampanakit na kamay ni Thomas. Anton's point of view. Saan tayo pupunta, ma'am? Tanong ko kay ma'am. Sa probinsya. Nakangiting sagot ni Ma'am Beatrice. Tsaka pwede ba huwag mo na akong tawaging ma'am? Natatawang sabi niya pa. Pasensya na ho. Nahihiyang sagot ko. Ano ho palang gagawin natin sa probinsya? Takang tanong ko pa. Magsisimula ng bagong buhay. Sagot ni Beatrice. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Parang may kumikiliti sa sistema ko dahil sa narinig. Kaming dalawa ni Beatrice ay magkasamang titira sa probinsya. Sa isipin yun pa lamang ay napapangiti na ako. Sigurado ka ba? Naguguluhang tanong ko ulit. Oo naman. Sapat pa naman sigurong naitago kong ipon para magsimula ng bagong buhay sa probinsya. Nakangiting sambit ni Beatrice. Saglit akong napaisip. Wala na rin naman akong babalik ang trabaho dahil sigurado akong galit na galit sa akin si Sir Thomas. Wala rin namang mawawala sa akin kung sasama ako kay Beatrice. Pabor pa nga yun dahil magkakasama kaming dalawa. Sige po ma'am, masayang wika ako. Pumapayag ka na? Sasamahan mo ko? Parang batang tanong ni Beatrice. Mas lalong lumawak ang mga ngiti niya dahil sa sunod-sunod na pagtango ko. Maging ako'y napangiti na lamang nang makita kong masaya si Beatrice. Hindi ko tuloy mapigilan ang kakaibang bilis ng tibok ng aking puso. Nag-ayos na ng kanyang mga gamit si Beatrice. Wala naman akong dalang gamit kaya naman pinanood ko na lang siya sa kanyang ginagawa. Nang matapos ay agad rin kaming sumakay sa kotse. Saan na po tayo ma'am? Tanong ko. Gusto ko yung malayo rito sa Maynila. Seryosong sambit ni Beatrice. Zambales? Dagdag na sambit niya pa. Matagal po ang biyahe natin doon. Mas makakabuti kung magpapahinga ka na muna. Wika ko. Bahagyang tumitig sa akin si Beatrice bago ngumiti. Ginantihan ko naman ang pagngiti niya at agad ring ibinalik ang atensyon ko sa pagmamaneho. Ngayon pa lamang ay mas lalo na akong nahuhulog kay Beatrice. Papaano pa kaya kapag araw-araw na kaming magkasama? Mas lalong naging malawak ang ngiti ko dahil sa isipin yon. At kahit kasama ko pa si Beatrice, ay hindi ko na yun nagawang itago. Ang lawak naman ng ngiti mo, sita ni Beatrice. Nahihiya naman akong napasulyap sa kanya. Pasensya na po, sambit ko. Ano bang iniisip mo? Pang-uusisa niya. Wala ho ma'am. Mabilis na sagot ko. Natawa naman si Beatrice dahil sa naging asta ko, ngunit hindi na muling nagtanong. Napapailing na lamang ako dahil sa kahihiyang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Naging matagal ang aming biyahe. Ilang beses din kaming tumigil para kumain at magpahinga. Nang sa wakas ay marating na namin ang Zambales. Naglaan kami ng isang araw sa hotel para makapagpahinga, habang naghahanap na rin ng bahay na pwedeng bilhin. Maganda ba ang bahay na ito? Biglang tanong ni Beatrice at ipinakita sa akin ang larawan. Pinagmasdan kong mabuti ang bahay na nasa larawan. Nang makontento ay, saka pa lamang ako tumingin kay Beatrice. Maganda naman po siya para sa akin. Sagot ko. Bakit ho pala akong tinatanong mo? Ikaw naman ang bibili, hindi ba? Natatawang tanong ko pa. Gusto ko lang din malaman ang opinyon mo. Nahihiyang sagot ni Beatrice. Tumango naman ako at bahagyang ngumiti sa kanya. Nagpatuloy siya sa paghahanap ng bahay sa internet. May ilan na rin siyang pinagpipilian pero mas pinili niya pa ring maghanap
dahil baka may makita pa siyang mas magugustuhan niya. Halos 3 araw pa kaming nanatili sa hotel bago nakahanap ng maayos na bahay. Hindi na nagdalawang isip si Beatrice na bilhin ang nakita niya dahil swak na yun sa hinahanap niyang bahay. Agad na rin kaming lumipat doon nang maayos ang lahat ng mga dokumento. Mabuti na lang talaga't meron akong naitagong mga ipon. Biglang sambit ni Beatrice. Katatapos lang naming maghakot ng mga gamit mula sa hotel at kahit papano ay nakapag-ayos na rin kami dito sa bahay. Kaya nga po pagsang-ayon ko sa kanya. Hindi po ba kayo nagsisisi, ma'am? Tanong ko pa. Wala naman akong dapat na pagsisihan. Ang totoo nga niyan, para akong natanggalan ng malaking tinik sa tagiliran. Simula nung iniwan ko si Thomas. Saad ni Beatrice. Napatitig naman ako sa kanya. Mabuti na lang po't wala kayong anak ni Sir. Mas mahihirapan siguro kayo kung nagkataon na meron kayong mga anak. Sambit ko. Sinabi mo pa. Natatawang sagot ni Beatrice. Hindi na ako nakapagsalita nang bigla siyang tumayo at naglakad papunta sa kusina. Narinig ko na lamang na parang nagluluto siya. Kaya naman hinayaan ko na lamang. Hindi pa rin ako makapaniwalang magkasama kaming titira ni Beatrice sa iisang bahay. Para bang panaginip pa rin ang mga nangyayari. Pero alam ko sa sarili ko na mas aya ako ngayon. May kakaibang kiliti sa dibdib ko ang dulot ng isiping yun. At hindi ko mapipigilan ang aking sarili na mapangiti. Anton, tara nang kumain. Biglang anyaya ni Beatrice. Papunta na. Masayang sagot ko. Hindi na ako nagsayang pa ng oras at agad na naglakad papunta sa kusina. Nakahain ang mga pagkain sa lamesa, maging ang mga plato at kutsara. Hindi ko tuloy maiwasang maisip na para kaming mag-asawa ni Beatrice ngayon dahil sa pagsisilbing ginagawa niya. Oh, ano pang tinutunga-tunga mo riyan? Natatawang tanong ni Beatrice. Napakamot na lang ako sa batok dahil sa kahihiyan bago nagpatuloy sa paglapit sa lamesa. Nagsimula kaming kumain at tahimik lamang hanggang sa nagsimula na rin kaming magkwentuhan at nauwi sa asaran. Ang sarap sa pakiramdam na makitang tumatawa si Beatrice sa aking harapan. Beatrice point of view. 1 buwan ang nakakalipas simula nang tumira kami ni Anton dito sa probinsya. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya dahil hindi niya ako iniwang mag-isa. At habang tumatagal ay mas lalo kong napapatunayan na hindi nga mahirap magustuhan si Anton. Aminado naman ako sa sarili ko na meron na akong nararamdaman para sa kanya. At sa bawat araw na lumilipas na magkasama kami, ay mas lalo lamang akong nahuhulog. Hindi ko naman magawang umamin dahil pinangungunahan ako ng takot. Okay na yung pwesto na nabili mo sa may bayan. Sambit ni Anton na kapapasok lamang sa bahay. Hindi ko mapigilan ng mapangiti. Mabuti naman kung ganon. Sambit ko. Matagal ko ng pangarap na magtayo ng isang maliit na business. Tutol nga lang dun si Thomas kaya hindi ko magawa noon. Mabuti na lamang at suportado ako ni Anton ngayon at tinutulungan niya pa akong magplano. Kailan niyo po balak mamili ng mga kagamitan, ma'am? Biglang tanong ni Anton. Nakapag-order na ako sa dati naming binibilhan ng mga appliances. Sa susunod na araw ay darating na ang mga iyon. Sagot ko. Mukhang excited ka na. Natatawang biro ni Anton. Oo naman, matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Nakangiting sabi ko. Mabuti naman po't nagagawa niyo na ngayon ng mga ganitong bagay nang walang humahadlang sa inyo. Seryosong sambit ni Anton. Alam kong si Thomas ang tinutukoy niya doon. Sinabi mo pa. Natatawang tugon ko. Maraming salamat sa lahat ng tulong at suporta mo Dagdag na sabi ko pa. Hindi ko naman maiwasang mapaisip muli kung bakit ganito na lang kabait sa akin si Anton. Hindi sa binibigyan ko ng kahulugan ng mga ginagawa niya sa akin. Pero hindi ko maiwasan. Wala pa kasi akong lakas ng loob para tanungin siya pero sana. Kapag dumating na ang araw na yon, ay hindi pa huli ang lahat. Mabilis na lumipas sa mga araw. Natapos na ang paggawa ng maliit na restaurant ko sa bayan. Kaming dalawa lang ni Anton ang namamahala rito. Dahil maliit pa lang naman to. Kahit papano may kinikita naman araw-araw. At unti-unti na ring nakikilala ang aming restaurant. Anton, ito na ang sahod mo. Sambit ko habang nakangiti. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi mo na ako kailangang bigyan ng sahod. Muling pagtanggi niya.
Ilang buwan ko na siyang binibigyan ng sahod ngunit paulit-ulit lamang niya yung tinatanggihan. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin siya maintindihan dahil sino ba namang may ayaw sa pera? Kailangan mo to para naman makabili ka ng mga gusto mo, mga pangangailangan mo. Pamimilit ko pa. Wala naman akong bibilhin eh. Idagdag mo na lang yan sa panggastos natin sa bahay. Sagot niya. Napailing na lamang ako. Hindi ako papayag hanggat hindi mo to tinatanggap. Noong mga nakaraang buwan ay pumayag na ako. Pero ngayon hindi na. Seryosong sabi ko. Kahit ilang beses mo pa akong pilitin, hindi ko pa rin tatanggapin yan. Natatawang sagot ni Anton. Bakit nga kasi? Kunwaring naiinis na tanong ko. Dahil kontento na akong kasama kita. Diretsyong sagot niya. Napatulala ako dahil sa narinig. Ramdam ko ang unti-unting pagbilis ng tibok ng aking puso. Maging ang pag-init ng aking muka ay ramdam na ramdam ko. Hindi ko magawang makatingin kay Anton ng diretsyo dahil alam kong namumula na ang aking mukha. Ano? Naguguluhang tanong ko pa. Hindi ko maintindihan. Nauutal na sabi ko pa. Gusto kita, Beatrice. Matagal na. Kaya hindi ako nagdalawang isip na samahan ka rito. Dahil pabor yun sa akin. Dahil may gusto ko sa'yo. Pag-amin ni Anton. Kapansin-pansin ang pagiging seryoso niya. At makikita rin ang pagiging sincero niya sa kanyang mga sinasabi. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Ito na ata ang araw na hinihintay ko. Ang araw na umamin sa akin si Anton. Bakit ngayon mo lang sinabi? Nagtatakang tanong ko. Dahil natatakot ako. Bukod ron ay kontento na rin ako sa kung ano man ang meron tayo ngayon. Ayoko lang na mawala yon dahil sa pag-amin ko. Paliwanag niya. Paano kung sabihin ko sa'yo na may gusto rin ako sa'yo? Diretsyong tanong ko. Sa pagkakataong to ay si Anton naman ang napatulala sa akin. Para bang hindi siya makapaniwala sa aking sinabi at nananaginip lamang siya. Ha? Seryoso? Ka ba? Utal-utal na sambit niya. Mukha ba akong nagbibiro? Natatawang sabi ko. Mas lalo lamang nagulat si Anton nang maglakad ako palapit sa kanya. Hindi na ako nagdalawang isip na yakapin siya dahil sa labis na sayang nararamdaman. Matagal ko nang gustong gawin to at ngayong alam na namin parehas kami ng nararamdaman ay hindi na ako matatakot na gawin to. Beatrice, baka nabibigla ka lang? Naguguluhan pa ring sambit ni Anton. Bahagya akong natawa habang umiiling. Seryoso nga ako. Saad ko at agad na hinalikan ang kanyang mga labi. Nakita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata dahil sa gulat. Napangiti na lang ako dahil sa labis na saya. Kakaiba ang bilis ng tibok ng puso ko at ramdam ko rin ang pag-init ng aking mukha ngayong magkadikit na mga labi namin ni Anton. Ano, naniniwala ka na ba? Natatawang tanong ko. Saglit pang napatulala si Anton bago sunod-sunod na tumikim. Oo, tipid na sagot niya. Hindi ko naman mapigilan na mapatawa dahil sa naging reaksyon niya. Pansin ko rin ang bahagyang pamumula ng kanyang mukha. Bagay na ngayon ko lang nakita sa kanya. Anton's point of view. Mabilis na lumipas ang mga araw. Unti-unti nang lumalago ang business na ipinundar ni Beatrice. Mas lalo kong humahanga sa sipag at tiyaga niya. Bagay na hindi nakita ni Thomas noon. Mas lumaki na rin ang business ni Beatrice at nagkaroon ng 3 branches dito sa Zambales. Kitang-kita ko kung gaano kasaya si Beatrice ngayon. At hindi ko rin mapigilan ang aking sarili na maging masaya dahil ako ang kasama niya. Ang lawak na naman ng ngiti mo. Biglang sambit ni Beatrice. Bahagya pa akong napaigdad dahil sa gulat nang bigla siyang sumulpot sa aking tabihan. Hindi pa rin nawawala ang ngiti sa aking labi, lalo na nang masilayan ko ang magandang mukha ni Beatrice. Habang tumatagal ay mas lalo lamang akong nauhulog sa kanya. Hindi ko lang kasi maiwasang maging masaya para sa mga narating mo. Seryosong sabi ko. Tandaan mong hindi ko mararating ang mga ito kung hindi dahil sa tulong mo. Nakangiting sabi niya. Isa ka sa mga dahilan kung bakit nangyayari ito ngayon. Kaya matuwa ka rin para sa sarili mo. Dagdag na sabi niya pa. Mas lalo kong napangiti dahil sa sinabi niya.
Pero ikaw pa rin ang punot dulo ng lahat ng mga ito. Sinserong sabi ko. Huwag mo na nga akong bulahin. Natatawang singhal niya. Wala na rin akong ibang magawa kung hindi ang matawa. Napagdesisyonan na rin namin ang kumain ng tanghalian habang nagkwentuhan. Nang matapos, ay agad na rin kaming nag-ayos dahil pupuntahan namin ang mga restaurant mamaya. Dahil sa lumalagong business si Beatrice ay kinailangan na rin naming mag-hire ng mga empleyado. Mabuti na lamang at naging madali lamang yon dahil na rin sa nakilala na sa aming lugar ang restaurant. Mabait din si Beatrice sa mga nagtatrabaho sa kanya, kaya naman hindi naging mahirap para sa mga empleyado na makasundo siya. Ilang buwan pa lang ang nakakalipas magmula na magkaroon tayo ng pangatlong branch. Sa susunod na linggo magbubukas na ulit tayo ng panibago. Masayang sambit ni Beatrice. Hindi niya maitago ang labis na tuwa sa kanyang mukha, dahilan para mapatitig ako sa kanya. Hindi ko nakikitang nakangiti si Beatrice noon pero ngayon ay halos araw-araw na siyang nakangiti. Congratulations! Nakangiting bati ko. Congratulations sa atin! Pagtatama ni Beatrice. Napatango na lamang ako habang nananatiling nakangiti. Bumalik na sa ginagawa si Beatrice at nagpaalam naman ako para mamili ng ilang mga gamit sa palengke. Thomas' point of view. Sinabi ko naman sa'yo na hahanapin kita kahit saan ka pa magpunta. Seryosong sabi ko nang makapasok sa isang restaurant. Akalain mo nga namang may ganito ka na? Dagdag na singhal ko pa. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Beatrice. Kitang-kita ko ang takot sa kanyang mukha. Ngunit wala akong pakialam dun. Ang mahalaga sa akin ngayon ay nakita ko na siya at gagawin kong lahat para makuha siyang muli. Sumama ka na ulit sa akin sa Maynila, Beatrice. Nakangising sabi ko. Hinding-hindi na ako sasama sa'yo. Tanggi niya. Nangunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Mabilis akong nakaramdam ng inis at alam kong napansin niya ni Beatrice dahil agad siyang napaatras palayo sa akin. Wala kang ibang magagawa kung hindi ang sumama sa akin, Beatrice. Hindi ako magdadalawang isip na manggulo rito kapag tumanggi ka. Pagbabanta ko pa. Ilang beses siyang napalunok dahil sa labis na kaba. Sa loob-loob ko ay hindi na ako mapakali kakatawa dahil sa nakikita kong reaksyon sa mukha ni Beatrice. Hindi ko naman mapigilan ang aking sarili na mapangisi. Umalis ka na rito, Tomas. Seryosong wika ni Beatrice. Kahit na anong sabihin mo, hindi ako aalis rito nang hindi kita kasama. Singhal ko. Hindi na ako sasama sa'yo, Tomas. Mas makakabuti kung aalis ka na lang at hindi na muling babalik pa. Sambit ni Beatrice. Mas lalo akong nakaramdam ng inis. Agad akong naglakad palapit sa kanya ngunit mabilis din siyang umatras palayo sa akin. Napangisi naman ako ng pader na ang nasa likod ni Beatrice. Ibig sabihin, hindi na siya makakalayo sa akin. Huling pakiusap, sumama ka na sa akin pabalik sa Maynila. Saad ko. Kahit lumuhod ka pa sa harapan ko, hindi pa rin ako sasama sa'yo. Sigaw niya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at agad siyang sinampal. Sa lakas nun ay halos mabalot ng tunog ang buong restaurant. Pinagtitinginan rin kami ng iba pang mga customer. Pero wala pa rin akong pakialam. Wala akong sasayanging oras. Lalong-lalo na ngayong kaharap ko na ulit si Beatrice. Guard! Malakas na sigaw niya. Agad naman akong nataranta nang may pumasok na 3 malalaking lalaki at dali-daling lumapit sa amin. Paalisin niyo ang lalaking yan. Kung kinakailangan yung kalad ka rin ay gawin niyo. At huwag na huwag niyo nang hahayaang makabalik pa yan rito. Galit na utos ni Beatrice. Naramdaman ko na lamang na may mga humawak na sa braso ko at sapilitan akong hinila palabas. Sinubukan ko pang manlaban sa kanila pero dahil marami sila, wala na rin akong nagawa. Hindi pa tayo tapos, Beatrice. Babalikan kita! Malakas na sigaw ko. Pabato akong inihagis ng mga lalaki nang makalabas kami sa restaurant. Inis ko silang tinitigan ngunit hindi naman sila nagpasindak. Mga siraulo! Singhal ko sa kanila bago naglakad paalis. Ngayong nalaman ko na kung nasang lupalop ng Pilipinas si Beatrice, ay magiging madali na lamang sa akin ang magplano kung papaano siyang mababawi. Ang tagal-tagal kong naghanap sa kanya. Halos abuti na ako ng 1 taon. Kaya naman wala akong balak na magsayang ng oras ngayon. Beatrice point of view.
Nang makaalis si Tomas ay dun ko pa lamang hinayaan ang mga luha kong sunod-sunod na tumulo. Kanina ko pang pinipigilan ng aking takot at pinipilit ang aking sarili na maging matapang sa harap niya. Ngayon ay tanging pag-iyak naman ang magagawa ko. Beatrice, ano nangyari? Nag-aalalang tanong ni Anton at patakbong lumapit sa akin. Bakit ka umiiyak? Dagdag na tanong niya pa. Nahanap na ako ni Tomas. Pag-amin ko, gulat na napatitig sa akin si Anton. Ano? Paano? Nagtatakang tanong niya. Hindi ko rin alam eh. Bigla na lang siyang dumating rito kanina. Saad ko at mas lalong naiyak. Kanina? Bakit hindi mo ko tinawagan? Sambit niya. Wala na akong oras para tumawag eh. Andito na siya kanina agad. Sagot ko. Naramdaman ko na lamang ang pagyakap sa akin ni Anton. Kaya naman mas lalo akong naiyak. Hindi ko pa rin maiwasan na makaramdam ng matinding kaba. At hanggang ngayon ay nanginginig pa rin ang katawan ko dahil sa takot. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Seryosong sambit ni Anton. Kahit papano ay kumalma ako dahil sa sinabi niya. Maraming salamat. Wika ko. Pumasok muna kami sa opisina sa bandang likod ng restaurant. Pinilit kong ikalma ng lubusan ng aking sarili at nag-ayos na rin para naman presentable ako mamaya kapag muling humarap sa mga customers. Nanatili naman sa tabi ko si Anton na batid kong hindi pa rin mapakali. Tahimik lang siya at sigurado akong nag-iisip siya ng paraan kung papaanong mapapatigil si Tomas sa panggugulo niya sa akin. Mabilis na lumipas sa mga oras at uwian na. Nang makarating sa bahay ay agad akong naupo sa sofa at sunod-sunod na napabuntong hininga. Hinayaan ako ni Anton na magpahinga habang siya naman ay abala sa pagluluto ng aming hapunan. Bea, kakain na. Bahagyang sigaw ni Anton. Siya lamang ang tumatawag sa akin ng Bea at sa tuwing gagawin niya yun ay napapangiti ako. Kakaibang kiliti ang dulot nun sa dibdib ko. Kaya naman hindi ko mapigilan ang mabilis na tibok ng puso ko. Dali-dali akong pumunta sa kusina at naupo. Habang kumakain, ay nanatiling tahimik si Anton. Ngunit napapansin kong mayat-maya niyang pagsulyap sa akin. May sasabihin ka ba? Biglang tanong ko. Napakamot naman sa batok si Anton bago nagsalita. Ano ng plano mo? Tanong niya. Hindi ko pa rin alam eh. Malungkot na sagot ko. Hindi naman po pwedeng umalis na naman tayo. Sayang naman yung mga naipundar natin dito. Dagdag na sabi ko pa. Handa ka bang harapin si Tomas kung sakaling bumalik siya? Seryosong tanong niya. Saglit akong natahimik at napaisip. Tinatanong ko ang aking sarili kung handa nga ba ako. Siguro, wala naman ako magagawa kung hindi ang harapin siya eh. Sambit ko. Basta lagi mong tatandaan na andito lamang ako. Wika ni Anton. Napatitig ako sa kanya at bahagyang napangiti. Alam ko naman yon. Sambit ko. Nagpatuloy kami sa pagkain at nang matapos ay napagdesisyonan na rin namin ang pumunta sa kwarto para makahigan at makapagpahinga. Napatitig naman ako sa kisame at hinayaan ang isip kong maglakbay. Nag-isip ako ng mga paraan na pwede kong gamitin para mapatigil si Tomas. Kung sakali mang balikan niya ako. Dahil sa labis na pag-iisip, ay hindi ko na rin namalaya na nakatulog na pala ako. Anton's point of view. Isang buwan nang nakakalipas at wala pa kaming balita ulit tungkol kay Sir Tomas. Hindi pa siya ulit bumabalik magmula nang mahanap niya si Beatrice. Aminado naman akong nakaramdam ako ng matinding kaba sa isiping. Nahanap niya na kami. Pero handa naman akong ipagtanggol si Beatrice kung kinakailangan. Hindi ko hahayaang makuha ulit ni Sir Tomas ang babaeng pinakamamahal ko. Sinabi ko naman sa'yong tigilan mo na ako, hindi ba? Malakas na sigaw ni Beatrice. Nangunot ang noo ko at dali-daling pumunta sa sala. Bumungad sa akin si Beatrice na nakatayo sa may pintuan at si Sir Tomas na nasa may labas ng bahay. Bakas ang inis at galit sa mukha ni Sir Tomas. Maging sa mukha ni Beatrice kaya naman agad akong lumapit sa kanila. Sinasabi ko na nga ba't may relasyon kayong dalawa? Galit na sigaw ni Sir Tomas. Bago pa kami nagkaroon ng relasyon, matagal na tayong tapos, Tomas. Singhal ni Beatrice. Kaya wag mo kaming pag-iisipan ng masama.
Dagdag na sabi niya pa. Umalis ka na lang dito dahil ayaw na namin ng gulo. Pakikiusap ko. Ayaw mo pala ng gulo eh. Pero bakit tinalo mo pa si Beatrice? Saad ni Sir Thomas. Hindi ko nakasalanan kung hindi mo pinahalagan at tinrato ng tama noon si Beatrice. Giit ko sa kanya. Wala ka ng pakialam doon. Sigaw ni Sir Thomas. At wala ka na rin pakialam sa kung anumang meron kami ni Anton ngayon. Singit ni Beatrice. Umalis ka na. Utos niya pa. Ilang beses ko rin bang sasabihin sa'yo na hindi ako aalis dito hanggat hindi kita kasama? Pamimilit ni Sir Thomas. Hanggat maaari ay pinipilit kong pigilan ang aking sarili upang hindi na lumala pa ang gulo. Handa akong magpakumbaba kung iyon ang paraan para lang maayos na matapos to. Pero hindi ako magdadalawang isip na patulan si Sir Thomas oras na saktan niya ulit si Beatrice. Kung alam ko lang na sa ganitong lalaki mo ko ipagpapalit, sana hindi ko na kinuhang driver yan noon pa lang. Ano bang mapapala mo sa lalaking yan? Sambit ni Sir Thomas at bahagyang natawa pa. Napakuyom na lamang ako ng aking kamao. Hindi ako nagsalita kahit pa. Labis na galit ng nararamdaman ko. Kaya kong tiisin ang lahat ng pangiinsultong sasabihin niya sa akin. Basta't wag na wag niyang sasabihin ng kung ano si Beatrice. Sa kanya ko naramdaman ang tunay na pagmamahal at saya. Mga bagay na hindi ko naramdaman nung magkasama pa tayo. Diretsyong sagot ni Beatrice. Kaya't wag na wag mong mamaliitin si Anton. Dahil lamang na lamang siya kesa sa'yo. Dagdag na sabi niya pa. Hindi ko napigilan ang aking sarili na mapangiti. Pansin ko naman na mas lalong nagalit si Sir Thomas dahil sa narinig. Halos sumabog ng kanyang mukha dahil sa galit. At pulang-pula na rin to. Umalis ka na, Sir Thomas. Muling pakikiusap ko. Huwag mo akong kausapin. Hindi ikaw ang pinunta ko rito. Singhal niya sa akin. Napailing na lamang ako ng akmang. Hahawakan ni Sir Thomas ang braso ni Beatrice. Agad ko na itong pinigilan. Galit namang napatingin sa akin si Sir Thomas. At hindi nagdalawang isip na suntukin ako. Mabuti na lamang at nakaiwas ako agad. Dahilan para sa pinto tumama ang kamao niya. Thomas, huwag ka na gumawa ng gulo pa rito. Nagmamakaawang sambit ni Beatrice. Huwag niyo akong inuutusan. Galit na sigaw ni Sir Thomas. Wala na akong nagawa kung hindi ang lumaban nang muli pa niya akong sugurin. Sinigurado ko naman na may kalayuan sa amin ang pwesto ni Beatrice upang hindi siya madamay. Nakipagsuntukan ako kay Sir Thomas. Halos lahat ng suntok niya ay naiiwasan at nasasalag ko. At kapag may pagkakataon ay ako naman ang sumusuntok sa kanya. Ayoko na sana itong gawin dahil mas matanda sa akin si Sir Thomas. Pero hindi naman pwedeng hindi ako lumaban. Buwisit ka talagang lalaki ka. Kung hindi dahil sa'yo hindi ako iiwan ni Beatrice. Sigaw ni Sir Thomas. Huwag niyo hong isisi sa akin ang mga pagkakamali niyo noon. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ka iniwan ni Beatrice. Ikaw lang at wala nang iba. Seryosong sagot ko. Mas lalong ikinagalit yun ni Sir Thomas at muli akong sinugod. Ngunit huli na ang lahat para sa kanya dahil sinalubong ko na siya ng suntok. Napalakas yata ang suntok dahil agad siyang nawala ng balanse at napaupo na sa sahig. Umalis ka na. Seryosong utos ko. Pakiusap, Thomas. Umalis ka na. Pagmamakaawa ni Beatrice na agad na lumapit sa tabi ko. Napilitan namang maglakad palabas ng bahay si Sir Thomas. Halata pa rin ang galit sa kanyang muka. Ngunit alam niya sa sarili niya na wala na rin siyang ibang magagawa. Beatrice point of view. Dapat ay hindi mo na lang siya pinatulan. Nag-aalalang sambit ko habang ginagamot ang ilang mga sugat sa mukha ni Anton. Wala na akong ibang pagpipilian eh. Sagot niya. Pasensya na. Dagdag na sabi niya pa. Ayos lang, saad ko. Wala na bang ibang masakit sa'yo? Tanong ko pa. Wala na, wag mo na akong masyadong alalahanin. Nakangiting sabi ni Anton. Sunod-sunod akong napabuntong hininga nang matapos kong gamutin ang mga sugat niya. Nanatili akong nakatitig kay Anton habang bahagya siyang nakahiga sa sofa at nakapikit ang kanyang mga mata. Ang buong akala ko'y matatahimik na kami ngayon dito sa Zambales. Hindi ko inaasahang mahahanap pa kami rito ni Thomas. At ngayon ay nanggugulo siya.
Kailangan ko nang makaisip ng paraan para tuluyan na siyang mapatigil. Ayokong mabuhay araw-araw na may takot sa dibdib na baka bigla na lamang siyang sumulpot sa harapan ko. Mabilis na lumipas ang mga araw. Hindi na ako nagdalawang isip na magsampa ng kaso laban kay Thomas para sa mga kahayupang pinagagawa niya sa akin noon. Meron naman akong mga naitagong ebidensya na maaari kong magamit laban sa kanya. Sigurado ka na ba sa gagawin mo? Nag-aalalang tanong ni Anton. Oo naman, para sa ikakatahimik nating dalawa. Nakangiting sagot ko. Naging mabilis ang pag-usad ng kaso. Dahil na rin sa tulong ng mga ebidensyang ipinakita ko ay napadali ang pag-aresto at pagkakakulong ni Thomas. May parte sa dibdib ko na naawa sa kanya. Ngunit lamang pa rin ang saya dahil sa wakas. Magkakaroon na ako ng hustisya at katahimikan sa buhay. Hinding-hindi kita mapapatawad sa ginawa mong to, Beatrice. Galit na singhal ni Thomas nang magkaharap kami. Huwag kang umakto na parang ikaw ang biktima. Ikaw ang hinding-hindi ko mapapatawad. Nakangising sagot ko. Mag-enjoy ka na lang sa pananatili mo sa loob ng kulungan. Dahil magtatagal ka riyan. Dagdag na sabi ko pa. Naramdaman ko na lamang ang pag-akbay sa akin ni Anton na naging hudyat na rin para maglakad na kaming palabas. Nakahinga ako ng maluwag sa isiping. Tuluyan ang mawawala sa buhay ko si Thomas. Mapapanatag na rin ang loob namin araw-araw. Bea, gusto mo bang kumain muna? Biglang tanong ni Anton. Saglit akong napatitig sa kanya't agad ring napangiti. Oo naman, matagal-tagal na rin ang huling beses na kumain tayo sa labas. Sagot ko. Naging malawak ang pagngiti ni Anton at agad niyang hinawakan ang kamay ko. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makasakay sa kotse. Hindi na nag-aksaya ng oras si Anton at agad na nagmaneho paalis. Sa isang restaurant malapit sa aming bahay na lang kami dumiretso. Ilang beses na rin kaming nakakain dito kaya sigurado kaming masarap ang mga pagkain dito. Ilang minuto lang din ang hinintay namin at dumating na agad ang mga orders namin. Agad rin kaming nagsimulang kumain. Bea, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Biglang sambit ni Anton. Kunot noo kong napatingin sa kanya. Kapansin-pansin ang pagiging seryoso ng kanyang mukha. Para bang meron siyang mabigat na sasabihin sa akin. Ano ba yun? Kinakabahan naman ako. Wika ko. Ilang beses napatikhim si Anton bago diretsyong tumitig sa akin. Hindi ko alam kung ito ba ang tamang oras para itanong to. Pero ayoko lang kasing magsayang ng oras. Alam mo naman siguro na mahal kita, hindi ba? Seryosong sabi niya at bahagya naman akong tumango dahil sa tanong niya. Napatakip ako sa aking bibig nang makita kong isang maliit na kahon na inilalabas niya. Mabilis nang ngilid ang aking mga luha dahil meron na akong ideya sa kung anong mangyayari. Will you marry me? Nakangiting tanong ni Anton. Hindi ko na napigilan ang aking sarili na mapatayo habang nagsisimula ng bumagsak ang aking mga luha. Nanginginig pa ang aking mga kamay at hindi agad nakapagsalita dahil sa sobrang gulat. Totoo ba ito? Wala sa sariling tanong ko. Naging malawak naman ang ngiti ni Anton. Totoong totoo, sagot niya. Yes, I will marry you. Luha ang sambit ko. Talaga? Parang hindi makapaniwalang bulalas ni Anton at dali-daling lumapit sa akin. Sigurado ka ba? Tanong niya ulit. Oo naman. Umiiyak na sagot ko. Mas lalo naman akong napaiyak nang dahan-dahan ang isuot ni Anton ang singsing sa daliri ko. Naramdaman ko na lamang ang mahigpit na pagyakap niya sa akin na agad ko rin namang sinuklian ang yakap din. Hindi ko maipaliwanag ang saya na aking nararamdaman. Kakaiba ang bilis ng tibok ng aking puso na halos magkarambola na sa aking dibdib. Sinubukan ko pang pigilan ang aking pag-iyak, ngunit nabigulang din ako. I love you, biglang sabi ni Anton habang nananatili pa rin nakayakap sa akin. And I love you too, nakangiting sagot ko. Anton's point of view. Wala na akong mahihiling pa dahil sa labis na sayang nararamdaman ko ngayon. Ito ang isa sa mga araw na pinakahihintay ko.
Ang araw na maghihintay ako sa unahan ng simbahan habang pinanonood ang marahang paglalakad ng aking magiging asawa. Masayang masaya ako na si Beatrice ang magiging asawa ko. At wala akong pagsisisihan sa mga naging desisyon ko noon. Nang makarating sa unahan si Beatrice ay hindi ko mapigilang mapangiti. Mas lalong nangibabaw ang kakaibang ganda niya dahil sa suot niyang wedding gown. Agad rin namang nagsimula ang pari sa pagkakasal sa amin. Napuno ng sigawan at palakpakan ng simbahan dahil na rin sa ilang mga inibitahan namin na mga nakilala na lang namin dito sa Zambales. Anton, tinatanggap mo ba si Beatrice bilang iyong asawa? Tanong ng pari sa akin. Opo, Father. Nakangiting sagot ko. Beatrice, tinatanggap mo ba si Anton bilang iyong asawa? Tanong naman ng pari kay Beatrice. Opo, Father. Umiiyak na sagot ni Beatrice. Maging ako'y halos maiyak na rin dahil ang tagal-tagal kong hinintay at pinangarap ang araw na ito. Malaki rin ang pasasalamat ko dahil si Beatrice ang nakilala ko. At ngayon ay magiging asawa ko na. You may now kiss the bride. Sambit ng pare. Dahan-dahan akong humarap kay Beatrice at ganun din siya. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na mapangiti habang nakatitig sa aking ngayon ay akin ng asawa. Marahan akong naglakad palapit sa kanya at walang pag-aalinlangang hinalikan siya sa kanyang labi. Sunod-sunod na nagpalakpakan ng mga tao sa simbahan. Ang ilan ay nagsigawan pa nga. Ramdam ko ang saya ni Beatrice habang magkalapat ang aming mga labi. Nang bumitaw siya sa aming halikan ay agad ko siyang niyakap ng mahigpit. Mahal na mahal kita. Masayang sabi ko. Mahal na mahal din kita. Sagot naman niya sa akin. Beatrice point of view. Ilang buwan nang nakakalipas matapos naming ikasal ni Anton. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko. Mas lalong naging maalaga, maasikaso at mapagmahal si Anton. Kaya naman lahat ay ginagawa ko para masuklian yon. Mas lalo ring lumawak ang aming business. Nagkaroon pa kami ng 10 branches sa Zambales at nagbabalak na rin kami maglagay sa ibang probinsya. Wala na akong mahihiling pa dahil masaya na kami ni Anton. Parehas kaming kontento sa kung anong meron kami ngayon. Mahal, biglang tawag sa akin ni Anton. Oh, bakit mahal? Nagtatakang tanong ko. Gusto ko na ng baby. Natatawang biro niya. Abay, bumili ka. Singhal ko at bahagyaring natawa. Mahal naman. Parang batang nagmamaktol na wika niya. Mas lalo naman akong natawa dahil sa naging reaksyon niya. Hindi naman kami nagmamadali na magkaroon ng anak dahil parehas kaming abala sa pag-aasikaso ng mas lumalaki naming business. Pero kung akong tatanungin, ay anak na lang ang kulang para makumpletong pamilya namin. Ikain mo na lang yan. Biro ko ulit kay Anton. Halos malukot ang mukha niya dahil sa sinabi ko. Dahilan para mas lalo akong matawa. Sa ganitong biruan na namin dinadaan ang pag-aasam namin ng anak. Pero handa kami maghintay para sa tamang panahon. Agad akong naglakad papunta sa kusina para makapaghanda ng tanghalian. Kanina pa akong nakaluto pero napagdesisyon na namin na wag na munang kumain. Pero dahil nagugutom na ako ngayon ay naghahain na ako. Tara nang kumain, mahal! Bahagyang sigaw ko. Oo, papunta na! Sagot naman ni Anton. Nagkaroon na rin kami ng pagkakataon para mas mapalawak at mapaganda ang aming nabiling bahay. Paghahanda na rin para sa magiging anak namin. Nagkaroon na rin kami ng mga kapitbahay na maituturing naming mga kaibigan. Sa tagal na rin naming aninirahan dito ay marami na rin kaming nakilala. Mas nakadagdag yun sa saya ng aming bahay. Dahil nagkaroon kami ng mga makakausap paminsan-minsan. Kailan mo nga pala balak maglagay ng branch sa ibang probinsya? Tanong ni Anton nang makapasok sa kusina. Hindi ko pa rin alam eh. Alam mo namang bagong bukas lang din ang dalawa nating branch dito. Sagot ko. Successful na ang business mo. Nagbunga na lahat ng mga paghihirap mo. Nakangiting sabi ni Anton. Ano ka ba? Parehas tayong naghihirap dito. Wika ko. I love you. Biglang sambit niya. Napangiti naman ako at bahagyang napatitig sa kanya. I love you too. Sagot ko.
Nagpatuloy na kami sa pagkain habang nagkikwentuhan. Napasok na rin sa usapan ng mga balak pa naming ipaayos sa bahay para mas mapaganda pa ito. Nang matapos kumain ay napagdesisyonan naming mag-asawa na lumabas at maggala sa mall para magtingin-tingin ng ilang mga gamit. Ngayon na lang kasi ulit kami makakapunta sa mall dahil sa sobra naming inaasikaso. Gusto mo bang bumili ng mga gamit ng bibi? Nakangising tanong ni Anton. Tigilan mo nga ako, mahal. Hindi pa nga natin sigurado kung babae o lalaki ang magiging anak natin kapag nagkataon. Natatawang singhal ko sa kanya. Natawa na lang din siya at nagpatuloy kami sa paglilibot sa mall. Bumili kami ng ilang mga appliances na kailangan namin sa bahay, pati na rin mga groceries. Hindi na rin namin pinalagpas ang panonood ng sine. Dahil ang totoo, ay ito na ang unang beses na manonood kami ng sine na magkasama. Ano, nag-enjoy ka ba? Tanong ni Anton nang makasakay na kami sa kotse. Oo naman, nakangiting sagot ko. Kahit napagod ako, nag-enjoy pa rin naman ako. Dagdag na sabi ko pa. Ako rin, sambit ni Anton. Basta't kasama kita, nag-e-enjoy ako. Nakangiting sabi niya pa. Hindi ko naman napigilan ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Kahit matagal na kaming mag-asawa, ay kakaiba pa rin ang epekto sa akin ng mga banat ni Anton. Para akong teenager na kinikilig at namumula pa ang mukha sa tuwing babanat si Anton. Oh, wag kang kikiligin. Pangaasar sa akin ni Anton. Tigilan mo nga ako. Singhal ko sa kanya. Baka gusto mong hindi kita bigyan ng baby. Pangaasar ko pa. Wag namang ganyan, mahal. Nakasimangot na saad niya. Natatawa kaming parehas dahil doon. Nagsimula nang magmaneho si Anton samantalang nanatili naman akong tahimik buong biyahe. Halos kalahating oras lang ay tinagal ng biyahe at nakarating na agad kami sa bahay. Dahil sa labis na pagod, ay napagdesisyonan na muna namin pumunta sa kwarto para makapagpahinga at matulog. Anton's point of view. Anton! Malakas na sigaw ni Beatrice. Taranta akong napatakbo papunta sa kwarto kung nasan siya. Gulat akong napatitig sa kanya nang makita ko siyang nakatayo sa tabi ng kama at nangalat ang tubig sa paanan niya. Anong nangyari, mahal? Nag-aalalang tanong ko. Manganganak na ata ako eh. Pumutok ng panubigan ko. Nahihirapang sabi ni Beatrice. Ha? Ano? Hindi mapakaling sambit ko. Anong gagawin ko? Dagdag na sabi ko pa. Baka gusto mo akong tulungan at dalhin sa ospital. Sarkastikong sagot ni Beatrice. Dali-dali naman akong lumapit sa kanya nang mapagtantong. Manganganak na nga pala siya. Inalalayan ko si Beatrice palabas ng bahay. At nang maisakay ko siya sa kotse, ay agad akong nagmaneho papunta sa pinakamalapit na ospital sa bahay namin. Agad namang kaming inasikaso ng mga doktor at nurse sa ospital. Ipinasok nila sa isang kwarto si Beatrice at wala naman akong ibang nagawa kung hindi ang manood sa kanila sa isang tabi. Aray ko, Dok! Sigaw ni Beatrice. Matagal pa ba yan? Utal-utal na tanong niya pa. Dok, nahihirapan ng asawa ko. Nag-aalalang sambit ko. Natural lang ho yan, sir. Manganganak po kasi si ma'am. Sagot ng doktor. Hindi ko alam kung nagbibiro lang bang doktor o ano. Pero parang gusto ko na siyang sapakin. Ibinaling ko nilang ang tingin ko sa aking asawa na umiiyak na at namimilipit dahil sa sakit na nararamdaman. Dok! Malakas na sigaw ni Beatrice. Kalma, miss. Hinga ng malalim. Kalmadong utos ng doktor. Anton! Manganganak na ako! Anton, aray! Palakas ng palakas ang sigaw ni Beatrice. Hindi ko alam kung makakaramdam ba ako ng pag-aalala dahil sa sitwasyon niya ngayon o kahihiyan dahil sa sobrang lakas ng sigaw niya. Napasapo na lamang ako sa aking noot lumapit kay Beatrice. Isang malaking pagkakamali ata na ginawa ko yun. Dahil ng oras na hawak ko ang kamay ni Beatrice ay siya namang pagpisil niya sa kamay ko. Napaigdad na lang ako dahil sa sakit. Wala naman ako magawa para mabitawan niya ang pagkakahawak sa akin. Mrs., kapag sinabi kong ire, umire ka. Utos ng doktor. Bilisan mo na lang, Dok, okay? Singhal ni Beatrice. Pasensya na ho, Dok. Nahihiyang wika ko.
Natawa naman ang doktor dahil sa aming mag-asawa. Ilang minuto pang lumipas at walang tigil na pagsigaw ni Beatrice ang bumalot sa buong kwarto. Kitang-kita sa mukha ni Beatrice ang paghihirap at sakit na nararamdaman niya at wala man lang ako magawa para maibsan man lang yon. "Congratulations! You have a healthy baby boy!" Masayang anunsyo ng doktor. Napatingin ako kay Beatrice. Hindi ko napigilan ng mapangiti nang makitang nakangiting umiiyak ang aking asawa. Ang pinakahihintay naming anak ay malapit na rin naming mahawakan. Kompleto na ang aming magiging pamilya. "Anong ipapangalan natin sa kanya?" tanong ko. "Ikaw nang mag-isip." Nakangiting sagot ni Beatrice. Saglit akong natahimik at nag-isip ng mabuti. Habang inaalala ko ang mga pinagdaanan namin ni Beatrice ay isang pangalan lamang ang tumatak sa akin. Latrice. Masayang sambit ko. "Gusto kong pangalan na yan." Nakangiting wika ni Beatrice. Beatrice point of view. 2 linggo pa akong nanatili sa ospital para makapagpahinga at maobserbahan ng mga doktor. Nang sa wakas ay makauwi na kami sa bahay, ay agad na inasikaso ni Anton ang aming kwarto. Matagal-tagal na rin kaming nakapamili ng mga gamit kaya naman handa na kami para sa araw na ito. "Mahal, kamukha mo siya." Biglang sambit ni Anton na nasa tabihan ko na pala. "Nakuha niyang ilong mo." Nakangiting sabi ko. "I love you, mahal." Wika ni Anton. "I love you too." Sagot ko. Naramdaman ko na lamang ang paghalik ni Anton sa aking noo. Kasunod nun ay sa aking labi. Dahil natulog na si Latrice ay nagkaroon kami ng pagkakataon ni Anton para makapagluto at bahagyang makapaglinis ng bahay. Ilang beses pa akong pinagsabihan ni Anton na wag na munang masyadong magkikilos. Kaya naman ang makaramdam ng pagod ay agad rin akong nagpahinga. Hindi ko maiwasang mapaisip kung anong naging buhay ko kung nanatili akong kasama ni Thomas. Siguro hindi ko mararanasan ang mga ganitong bagay ngayon. Malaki ang pasasalamat ko kay Anton. Dahil sa kanya ko naranasan ang mga kakaibang bagay at mga alaala na hinding-hindi ko makakalimutan. Ang lalim na naman ang iniisip ng mahal ko. Biglang sambit ni Anton. "Tara nang kumain habang natutulog pa si Latrice." Dagdag na sabi niya pa. Nakangiti naman akong naglakad papunta sa kusina. Agad kaming nagsimulang kumain. Paminsan-minsan ay tinitignan ko si Anton at kitang-kita ko sa mukha niya kung gaano siyang kasaya. Kaya naman hindi ko rin mapigilan ang sarili kong mapangiti. "Mahal, salamat." Biglang sambit ko. "Ha? Para saan naman?" Nagtatakang tanong niya. "Para sa lahat. Sa pagmamahal mo sa akin. Sa pananatili mo sa tabi ko. Sa pag-aasikaso." Sagot ko. "Wala ka namang dapat na ipagpasalamat. Dahil responsibilidad ko yon bilang asawa mo." Nakangiting sabi ni Anton. "Kahit naman nung hindi pa tayo mag-asawa, ganun ka na sa akin eh." Wika ko. "Siyempre, mahal kita. Gagawin kong lahat para sa'yo." Seryosong sambit niya. "At mahal na mahal din kita." Nakangiting sabi ko. Nagpatuloy kaming dalawa sa pagkain. Nang matapos ay ako nang nagpresentang maghugas ng pinggan. Sakto namang tapos ko ay narinig ko na ang pag-iyak ni Latrice. "Anton, yung anak mo!" Pabirong sigaw ko. "Ito na, papunta na ako, mahal." Natatawang sagot ni Anton. Nang masigurado kong maayos at malinis na sa kusina, ay napagdesisyonan ko na rin pumunta sa kwarto para asikasuhin naman si Latrice. Napatigil ako sa may pintuan nang makita si Anton na buhat-buhat ang aming anak at bahagya pa itong nilalaro. Ang sarap lang sa pakiramdam na makita ang asawa mong masayang masaya habang hawak-hawak ang anak niyo. Para bang may kung anong humahaplos sa puso ko dahil sa aking nakikita. Dahilan para hindi ko na mamalayang naglalakad na pala ako papalapit sa kanila. "Siguro naman ay natupad na ang hiling mo?" Tanong ko kay Anton. "Hawak-hawak mo na ngayon ang anak natin." Dagdag na sabi ko pat bahagyang natawa. "Malay mo, maraming anak pala ang hiling ko." Natatawang sagot ni Anton. "Aba, kumalma ka naman oh." Singhal ko sa kanya. "I love you." Malambing na sambit niya. "I love you too." Sagot ko naman.
Ibinalik ni Anton ang kanyang atensyon sa aming anak. Nanatili naman akong nanonood sa kanya habang kinukulit ang aming anak. Bigla na lamang pumasok sa isip ko mga pinagdaanan ko. Siguro, ito na ang kapalit ng mga paghihirap at pagtitiis ko noon. Isang masaya at mapagmahal na pamilya. Wala akong pinagsisisihan sa mga naging desisyon ko noon. Matagal ko nang napatawad si Thomas, kaya naman wala na akong ibang nararamdaman ko at kabilang yun sa mga bumuo sa pagkatao ko ngayon. Habang pinagmamasdan ko si Anton, ay mas lalo kong napatunayan na tama ngang desisyon kong umalis at isama siya. Tama rin na hindi ako nagpatalo sa takot noon at binigyan ng pagkakataon ng pagmamahalan namin ni Anton. Wala na akong ibang mahihiling pa dahil mabuting asawa at ama si Anton. Kaya naman ipinapangako ko sa sarili ko na gagawin ko lahat para lamang mapanatiling masaya si Anton at ang aming pamilya. At nang masuklian ang lahat ng pagmamahal na ibinigay sa akin ni Anton. Dahil sa paglipas ng panahon, natutunan kong dapat pahalagahan ang mga taong katulad ni Anton. Ang mga taong nanatiling totoo sa'yo at hindi ka iniwan sa oras na kailangan mo na makakasama. Mga taong handa kang mahalin at pahalagahan sa kabila ng iyong nakaraan. Sila ang mga taong dapat ding iniingatan. Wakas.